Sa isa pang bahagi ng Europa, kasama natin ngayon si Attorney Harry Roque. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Ay, magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Angelo. Mabuti naman po, no? Oo. Nasa mabuting kalusugan at syempre, nagnanais na makauwi, nag-aantay na mawala ang mga bangag. Okay, and teka muna. Maghahating gabi pa lang dyan, di ba? You're 4 hours behind. Maghahating gabi pa lang. Maghahating gabi. Anong Sige. oras na ba ngayon dito? Alas 10:30. Ayan, okay. So, bago kayo matulog, may mga bagay lang ho kasi kaming ibig makumpirma. Ang sabi kasi ni Congressman Saldico, nung matanggap niya yung balita na siya ay naaresto, siya pala ay natutulog. Natutulog daw siya. Tapos, pangalawa, ang sabi niya, immediately, ang una niyang nakausap, may tumawag daw sa kanya at nakausap niya para kumpirmahin na hindi siya nahuli, ay tumutugon sa pangalang Harry Roque. Totoo bang tinawagan niyo siya? Well, siya naman po ang nagsabi niyan. So, totoo po yan, no? Pangalawang beses ko na sinabi, kinumpirma ko na fake news ang sinabi ng ating presidente kasi nga nakausap ko siya at sinabi niya na hindi siya arestado, siya ay malaya at siya ay nasa mabuting kalagayan. Nagpunta ba siya ng Prague? Nung nag-usap ba kayo, sinabi ba niyang nasa Prague siya? Alam mo, Angelo, kami talaga kung nag-uusap, hindi ko tinatanong kung nasaan siya. Tinatanong ko lang kung siya ay nasa mabuting kalagayan, kung siya ay may mga pangangailangan. At palagi ko siyang pinapaalalahanan na kinakailangan kumuha siya ng asylum dahil yan ang ultimate protection. No? Maraming napapabalita na meron siyang golden visa, meron siyang second passport, pero sabi ko, lahat yan ay hindi makakapagbigay protection sa kanya kapag gumalaw ang gobyerno. No? Tanging pagiging asylum seeker lamang ang magbibigay ng ganyang protection dahil ang asylum naman ay dito nagsimula yan sa Europa dahil sa napakasamang karanasan ng mga European sa pangalawang pandaigdigang digmaan. No? Kaya sabi ko sa kanya, asylum is the best course of action, pero hindi ko alam kung siya ay sumunod. Ang pagkakaintindi ko, meron din siya mga European na mga abogado na sa tingin ko are not giving the same advice that I have given him. Anyway, kinumpirma na rin kasi ng Department of Justice ni Secretary Vida, nagpa-press conference po ito. At sinabi niya, wala na sa Prague si Ginoong Saldico. Alam mo, hindi sa akin sinabi ni Saldico kung kailan siya umalis ng Prague. Pero ako, alam ko, as of Saturday, 17, wala na siya sa Prague. In fact, ang duda ko, umalis siya sa 16 pa lamang. No? Matapos na maanunsyo nga ng presidente yung fake news na siya ay na-apprehend sa Prague. No? Pero nakumpirma ko, on the 17th, wala na siya sa Prague. So, sinong pinuntahan ni Secretary Vida? Hindi ko na po alam. No? Kasi ako naman, ang ginawa ko, dahil ako'y nag-aalala rin na baka may mangyari dito kay Saldico at importante ang mga sinisiwalat na mga bagay-bagay ni Saldico. No? Siya talaga yung kaisa-isang whistleblower na nagsabi na ang presidente natin ang mastermind ng lahat ng korupsyon dito sa Pilipinas. No? So minabuti ko actually na kumuha ng abogado, tanyag na abogado, vice president ng European Criminal Bar, at siya na ang nagsabi sa akin kung ano yung nangyayari kay Saldico. At as of Saturday, wala na siya ng Czech Republic. Okay. At doon tumawag sa akin, more or less, yung mga panahon na yon, doon din tumawag sa akin si Saldico to confirm na hindi siya na-arestado and that he's okay. Meron kasing shooting dyan ng Secret of Prague. The Secret of Prague. Hindi. Ang shooting dito ay Donkey Tears in Prague. Sana all. Tulog na kayo, Sec. Attorney Harry Roque, thank you for joining us. Magandang umaga po. Kinumpirma lang namin. Teka, baka sabihin nila, ay lang niya kausap ni Angelo. Maraming salamat din po. Ingat po. Magandang umaga. Yan. O sumasagot naman, hindi ho robot ang kausap po natin. Si Attorney Harry Roque po yun.